paging ito, tuturuan ko kayo step by step kung paano lagyan ng S4 ROM ang ating Cherry Mobile Apollo. First, ida-download nyo muna itong recovery nya, itong RAM nya, tsaka Play Store. Lalagay ko sa ilalim mamaya ng comment ang link kung saan ko kinuha ang mga files na yan. Then you must connect your cellphone sa laptop. Ito na siya. Dito na yung recovery ko. Ito na lang lalagay ko. Apollo. Make sure nyo lang na sa SD card nyo ilalagay. Huwag nyo na lang gagawa ng folder. Bali, direct nyo na lang ilagay dito. Kasi hindi siya mababasa pag nilagyan nyo pa siya ng folder. Hintayin na natin mag-load. After nyan, si Google Play Store naman. Copy. I-post ko muna. Bali, nandito na silang tatlo. Yung S4 na RAM, yung Google Play Store, tsaka recovery mode. So, disconnect na natin siya. Disconnect na kasi medyo maluwag yung USB na ginamit ko. Bali, ito na sila lahat. Masyadong makita. Medyo malabo, pagpasensya nyo na. Ang gagawin natin is download yung Mobile Uncle Tools. Pwedeng ma-download to sa Play Store. Tsaka na-download ko na. Make sure naka-root yung cellphone before nyo ma-download to. Tapos ang gagawin is recovery update. Ito na yung recovery na nilagay natin kanina sa SD card. What we have to do is press this, tap this once, then OK. Tapos reboot into recovery mode. Press OK. Nag-pure Xperia C2 lang to kasi kanina nag-install din ako ng RAM ng C2 pero mas nagandaan ako sa S4. Tapos ang gagawin is i-wipe data factory reset. Press na natin ito. Tapos wipe, yes. Isang kamay lang gamit ko kasi nagbibideo yung isa, so pasensyahan nyo na. After that, punta naman tayo sa wipe cache partition. Ito, press wipe, yes. As you can see, nag-wipe siya. And lastly, punta tayo sa advance, press yeah, okay, then wipe Dalvik cache. Then press yes. After that, go back naman tayo sa install zip, install, choose from internal SD card. Kita nyo itong Apollo S4. You just highlight that, then press OK, then press yes, install. Pipost ko muna para
masyado. Pinost ko muna kasi medyo hindi siya masyadong mabilis. Resume ko na. Ito na siya. I-install niya. After nyo ma-install yung S4 ROM, i-install naman natin ulit yung Google Play Store. Ganun na yung gagawin natin. Pupunta tayo sa choose zip from internal card. Press OK. Then here, yes, install. Tapos after that, go back na tayo. Pwede nyo rin patayin, pwede rin ganito. Bali, pupunta tayo sa pinakataas, yung reboot system now. After that, magre-reboot na siya. Ito pa rin kanina, hindi natanggal yung Pure Xperia Z2 ko na RAM, pero wala na yan, logo na lang. Loading na siya. Huwag kayong matatakot if matagal siya mag-loading. Okay lang yan. Ganyan talaga. Pag di ka talaga, pag nainip ka na tapos ayaw pa rin, patayin, kunin mo na yung battery, tapos on mo. Papost ko ulit para hindi masyadong mahaba yung video. So, na-resume ko na. Nandito na tayo sa gagamitan ko na ng ilaw kasi parang masyadong ito na yung S4 touch resistant stop, pero okay pa rin yan. Ito na siya, S4. Meron siyang S-Help. Ewan ko na nakikita nyo. Pre-rooted na rin. Tapos may S-Voice, which is working naman. Working lahat to. Lahat ng apps nito working. May S-Note rin. Tapos titingnan natin yung message niya is ganun din. Settings. Pwede pala siyang air view, air gesture. Scroll down, scroll. Subukan natin yung air gesture. Kita niya masyadong sensitive yung air gesture niya. So ito na yung enjoy nyo na yung S4 nyo na RAM.